Ayan. So, ita-turn over ko po kayo ngayon ulit sa aking pong kasamahan na si Sir Mon para po i-discuss yung comparative assessment naman after po natin mapakita na no ang COI and NCOI through classroom observation, through annotation, and through BEI. Sir Mon? Welcome to the Learning and Development Channel, where you can learn, lead, and make a difference. Ayan, magandang hapon po ulit sa inyong lahat. So, balik po ulit sa akin, no? Para naman po dun sa continuation ng ating comparative assessment. So, yung evaluation po or assessment ng COI at NCOI ay part po no, ng comparative assessment. So, kung mapapansin nyo, no, umpisa tayo dun sa initial evaluation ng QS and performance, no, scoring ng education, experience, training, performance, and then ng COI and NCOI, and then ng BEI. So, bago po tayo mag-release ng comparative assessment result, no, for expanded reclassification or yung career na tinatawag po natin, magko-conduct po muna yung HRMPSB of course ng open ranking system. So familiar po kayo doon sa process ng open ranking system, no? Nadaanan nyo po yan kung kayo ay nag-undergo doon ng assessments under ng DO7 and ng DO20. So ang purpose po nun is to exhibit transparency doon sa assessment na kinonduct po nila, kung saan pinapakita po sa inyo yung mga scores no na na-obtain po ninyo each criterion, no. Pwede po kayong mag-raise ng mga concerns doon sa score na nakuha, no. I-discuss po yan sa inyo bago i-release yung comparative assessment result po natin. So ito pong copy ng duly signed na career, no, nakapirma po dyan ng ating HRMPSB members and yung chair as well as yung SDS po natin, no, in which the candidates are listed in no particular order using yung application code po ninyo. Parang kagaya po ng doon sa IER kanina, yung initial evaluation result. Dito po ay code lang po yung naka-display and yung scores po ninyo sa bawat criterion po dito sa comparative assessment po natin. So ito po ay ipopost in at least 3 conspicuous physical places po sa DepEd offices, schools, no? And then ayan, dapat ito po ay posted po at least 10 calendar days indicating po yung date kung kailan ito pinost. Okay? So after po nito sa comparative assessment, no, once na meron na tayong career, no, ano na po yung mangyayari? So sa next slide po, ayan, ito na po yung mangyayari. Paano po sila pipili or sino po yung mga ipaprioritize po natin based doon sa assessment po na kinandak. So kung matatandaan ninyo doon sa umpisa po ng session po na ito, na-mention natin na meron po tayong allocated budget per year, no, per fiscal year for reclassification of possession. Okay? So para ma-determine natin kung sino po yung mga mako-consider for reclassification sa taong yon, no, ito po yung gagawin ng HRMPSB po natin. So yung comparative assessment result, no, isasubmit po nila yun sa SDS. And then yung career shall be accompanied by plantilla allocation list. No, itong PAL na ito ay sinasubmit din po natin ito sa DBM sa pag-process po ng reclassification of position. So yung PAL, this contains only the names of candidates who can be accommodated based on the cut-off score na 50 points. So dito po sa reclassification, meron pa rin po tayong cut-off score na 50. No, so sa lahat po ng mga makakapasok doon sa 50 na cut-off score, sila po yung may chance, no, na ma-reclassify or ma-promote sa mas pataas po na posisyon na in-applyan nila. So ano po yung consideration po natin aside doon sa cut-off score? Of course, yung availability ng budget for the fiscal year, no. Hindi naman po pwedeng lahat tayo ay cut-off, nakaabot doon sa cut-off score na 50, lahat tayo marireclass, no. So depende po siya doon sa available budget
allotment for this year. And then of course, meron pang another parameters na na-discuss din po natin kanina is yung prioritization in terms of positions based on teacher needs analysis. And syempre, kinukonsider din natin dito yung applicable staffing standard and ratios for master teacher position. So ngayon, ang tanong, dahil meron tayong parameters at hindi naman pala lahat ay marireclass nang nag-apply for this fiscal year, paano po yung mangyayari po sa kanila? Okay, so yung career po natin ay valid po yan until exhausted. So hanggang meron po tayong natitirang mga candidates doon na nakaabot po sa 50 na cut-off score, no, i-exhaust po natin yon sa following year dahil meron po tayong another budget for reclassification. So lahat ng remaining candidates sa career na na-meet yung 50 na cut-off score pero hindi sila na-accommodate dahil limited yung funding natin. So, ipaprioritize natin sila sa next fiscal year, no? So, kung hindi kayo na-consider ngayon, wag po kayo mag-alala kasi next fiscal year, kayo po yung priority. No, ngayon, ang tanong po, need pa ba akong mag-undergo ng assessment? So, hindi na po. Okay, considered na po kayong next in line kapag dumating yung budget and ipaprocess po yung inyong reclassification bago po i-process yung other new applicants for reclassification. So yun po yung mangyayari. Kaya kung hindi man po kayo maabutan ng cut-off dahil sa budget this year, no, next year mapaprioritize po kayo sa reclassification po ng position po natin for teaching position. So hindi na po need mag-undergo ng comparative assessment ulit. Okay? And hindi rin po kayo of course precluded na mag-apply kapag merong mga natural vacancy or mga vacant higher teaching positions, no. Pwede rin po kayong mag-apply through natural vacancy kung hindi nyo po mahihintay yung reclassification or kung mas available na at mas mabilis yung magiging promotion nyo through natural vacancy, you are not precluded to apply po doon. So next po, ito naman po yung bagong reclassification process natin. Ito na po yung entire process, hindi lang po ng assessment, no, kundi yung transmittal pa po nito papuntang DBM and then yung approval and then yung issuance ng NOSCA natin. So magsisimula po tayo, no, sa submission ng mga documents and then yung RFTP and then i-evaluate siya ng SDO, no, and then after po na ma-evaluate niya ng SDO, isasubmit po nila yan sa regional offices po for further evaluation din po nila. And then si region po ang magsasubmit po niyan sa DBMRO po para naman sa processing and preparation ng NOSCA. And then ito pong NOSCA i-issue po through Action Document Releasing System or yung ADRS. So si DBM po yung nagre-release ng NOSCA. So ang expected po natin ay December to February ng December ng current year and then February ng following year yung timeline or estimated timeline natin na may issue yung NOSCA. And then once na meron na pong NOSCA from the Department of Budget and Management, no, si SDO mag-start na po siyang mag-prepare at mag-process ng appointment paper ng mga mare-reclassify po for higher teaching position and then as well as yung adjustment po doon sa salary ng mga teachers po natin na na-promote under the new expanded career progression system po. Okay? So, naka-note din po dito, no, na yung subsequent rounds of reclass process may be done to fully utilize the annual budget. Kung meron pa po tayong natitirang budget na allotted po for this fiscal year, pwede pa po tayong mag-call ng another application for reclassification po. Okay? So, ayan. Sa next na slide po natin, ayan, I think that ends my presentation po for reclassification of teaching position. So meron pa po tayong susunod na session but I think it's all about the reclassification of school heads naman po. So sa mga school heads na nakaantabay po dyan, no, na gustong ma-promote to school principal position, inaanyayahan po namin kayo na makinig po doon sa susunod na session po namin and mas marami pong detalye doon about sa school principal po. Sa ngayon po, magpapasalamat po muna kami sa inyo sa pakikinig po mula doon sa simula sa overview hanggang dito po sa process ng reclassification to teaching position. Maraming salamat. Patuloy lang po kayong sumubaybay sa mga susunod pa pong session. And thank you very much po. Like and subscribe to the L&D channel on YouTube using the link youtube.com/@learn2lead channel.